Ngayong buwan ng Abril at Mayo ay panahon na naman ng kamatsili, kaya naman samahan nyo nga akong mamitas at kung hindi nyo nga alam ay naluluto rin ito at sinahog ko nga sa sinigang na hipon. Nung mga bata pa lang kami, kapag kapanahon na ng tagbungan ng kamatsili, talagang palagi kami namimitas. At dito kasi sa amin sa probinsya, talagang napakaraming mga kamatsili na nakatanim. Maraming mga nakatanim na puno ng kamatsili dito sa amin, pero hindi lahat yan ay nasusungkitan namin ng bunga. Meron kasing iba na yung bunga nila ay mapakla, hindi matamis. Sinasamantala namin ngayon na makapitas ng mga bunga niya habang tag-araw pa. Kasi kapag ka nakatikim na to ng ulan, hindi na kami makakakuha ng bunga kasi uuudin na. Eto nga lang talaga ang pangit sa prutas na kamatsili. Once na naulanan na siya, madali na lang siya nauudin. Higit 5 puno nga dyan ng kamatsili yung pinagsungkitan at pinagkuhanan namin. Pero bago namin ilagay dun sa fish na dala-dala namin, ay tinitikman muna namin kasi yung iba ay mapakla. Marami na nga rin kami nakain dyan habang nanunungkit at mamaya yung maiuuwi namin ay lulutuin ko na lang. Meron din naman kaming mga nakita dyan na mabababa lang at kayang-kayang abutin, pero karamihan talaga ay matataas at kailangan sungkitin. Eto palang puno ng kamatsili ay hindi siya pwedeng akitin para makuha yung kanyang mga bunga. Kailangan talaga siyang sungkitin kasi ang puno niya ay napakaraming tinik. Hindi lang yung mismong puno niya ang matinik, pati na rin yung mga kaduluduluhang mga sanga niya ay meron din. At mula nga pagkabata ko ay wala pa akong nakita na umakit ng kamatsili para manguha ng bunga. Talagang palagi lang namin sinusungkit. At nung makauwi na nga kami ay kinabukasan ko pa pala to niluto. At ang una ko nga ginawa ay tinanggalan ko muna siya ng balat kasama na rin yung kanyang mga buto. Kaunti na lang din pala dyan yung naiuwi ko at sa tingin ko nga mamaya kapag ka niluto ko to ay mas uunti pa kasi habang nililinis ko ay binabawasan pa rin nila. Eto nga lang pamangkin ko dito na kanina pa nakatabi sa akin ay marami na ang nakain niya. Kung mapapansin nyo rin pala yung kulay niya ay iba-iba. Merong may red, may green at saka may kulay puti. Iba-iba kasing puno yung pinagkuhanan namin dyan at yung iba dyan ay medyo mapakla pero yung iba ay walang kapakla-pakla at matamis talaga. At nung natapos na nga ako dyan sa paglinis ng kamatsili, pumasok naman ako dito sa loob ng kubo para asikasuhin itong binili ko kaninang umaga na hipon. Sinigang pala ang gagawin kong luto at dito ko na nga rin isasama mamaya yung nilinisan ko ng mga kamatsili. Eto rin pala yung unang beses na magluluto ako dito sa kubo at nakakatuwa kasi maaliwalas dito sa kalan. Malawak-lawak na rin ngayon ang kusina, hindi katulad ng dati na kapag kasabay kami nagluto ng kapatid ko ay talagang ang sikip. Bali yung kalan pala na hollow blocks na pinaglulutuan namin sa labas inilipat muna namin dito at eto nga muna yung paglulutuan namin pansamantala kasi pinag-iisipan pa namin kung ano kayang magandang kalan ng ilagay dito. Pagkalagay ko nga ng tubig dito sa hipon ay tinimplahan ko na rin pala dyan ng paminta, kaunting pampalasa at saka asin at pagkatapos nga niya nung kumukulo na ay saka ko lang nilagay yung prutas na kamatsili. Hinalo-halo ko nga lang din siya dyan ng kaunti at hindi ko na rin siya dyan pinakuluan pa ng matagal kasi yung kamatsili ay mabilis lang naman maluto. Kaya maya-maya nga lang din konti, ihinango ko na rin. Sakto nga 12:00 dyan ng tanghali nung natapos ako sa pagluluto ng ulam. Kaya naman kumain na nga rin kami dyan habang mainit-init pa yung sabaw ng sinigang. Ang pinaka nagustuhan ko nga doon sa niluto ko ay yung kanyang sabaw. Hindi ko alam kung dahil ba doon sa hipon o dahil doon sa prutas na kamatsili kasi yung sabaw niya ay medyo manamis-namis ng kaunti. So yun lang naman for today's video. Thank you for watching. Kain po tayo!